As experience, November 30, 2024, nung nasa isa tribe kami ni Captain Dado noon, hindi namin na ituloy rin yung sinasabi natin na one time, big time, dahil sumabay ang makakaliwa. Inunahan kami doon sa nangyari sa Malacanang. Talagang matindi yung pukpukan ng pulis at ang mga realista, thinking of the Filipino, yung grupo namin ang siyang pasimuno ng gulo ng Pilipinas. So hindi namin tinuloy yung panawagan namin para sa taong bayan na makiisa para sa kaayusan ng bansa. Dahil alam naman natin in history, sa Plaza Miranda bombing, kaya nagkaroon ng martial law, because of Plaza Miranda bombing. So, itong ating administration, survival ito eh. So, hindi natin alam ang gagawin nung makakaliwa. Baka yung, alam nyo kasi yung makakaliwa, mga kababayan ko, ang main objective ng mga makakaliwa, to train the economy of ng bansa natin. Pangalawa, pag may gulo, mas masaya sila. Pag may rally, hindi successful ang rally kung walang gulo. Tandaan niyo, take note niyo mga kababayan mo Pilipino. Ang objective ng makakaliwa ay gulo. Yung Mindula Massacre, experience, nandun yung bayaw ko sa Mindula Massacre nun, na ang simula ng gulo na tinatawag Mindula Massacre ay nanggaling sa loob ng rallyista. Sino may gawa nun? NPA. Para mag-create ng trouble, para ang otoridad mapipilitan mag-response kasi binabaril na sila eh. So, ganun ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Alam naman natin ang ating sitwasyon ngayon na wala tayong katahimikan. Mahinto lang ito kung ang bansa natin ay magkaisa sa itong mga ating kababayan at ating Pangulo, maaaring maisip niya ang para sa kabutihan ng ating bansang Pilipinas. Ulitin ko, ang makakaliwa ay hindi natin maasahan yan. Mas masaya sila kung nagkagagulo ang bansa natin. Bakit? Kasi mayroon silang issue ang sisihin gobyerno. Ayaw naman ng United People's Initiative na baka isipin ng taong bayan, kami ang pasimuno. So yun ang naisipan naming decision. Ulitin ko, ang mga kakaliwa, walang ibang gagawin yan kung hindi guluhin ang ating bansang Pilipinas. Si General Carlos Kita. Maaring information ninyo, bakit biglang kinansilan nyo? Actually, sa evaluation ng information o intelligence, no, may mga kategorya. No? Ang pinakamataas dyan ay yung tinatawag na A1. No? Kung marinig nyo, hindi yung A1 ha? A alpha, no? Das 1. Yung A, nagre-represent yan ng reliability ng information or intelligence, no? Pag sinabing A, in terms of reliability, yan yung very reliable, no? Tapos yung pangalawang ano dyan, yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7, no? Pag sinabing A1, confirm, no? Ang ibig sabihin ng confirm na verify na yan sa iba-ibang sources. Ngayon, itong information namin, of course, in-assess namin, hindi pa naman bumagsak sa A1 but sa A2. Reliable siya yung sources na pinanggalingan. Pero kailangan pa, although na, kailangan i-verify pa sa iba-ibang sources. Kaya A2. No? Pero based dun sa, kumbaga, possibly true yung number, yung 2 na ibig sabihin, possibly true. A2 ang evaluation namin.
Pero yung iba sa amin, sabi nila, A1 na yan. But sabi ko, maganda i-categorize lang natin na A2. Kasi maaaring magkamali rin tayo. No? Kasi pag A1, foolproof na yun. Talagang confirm na confirm. Although we have confirmed this from other sources already. No? So we categorize it as A2. Kasi maaaring ano lang pala yun. No? Pero yun nga, gaya na sinabi ni Colonel Mitran, ang napag-anuhan namin is yung mga kakaliwa. No? Kasi yan ang madalas na nagsasabotage. Sila yung kadalasang nanggugulo. Eh mayroon pang ibang grupo kami pinaghihinalaan, pero hindi na namin sasabihin. No? So yun po, para hindi nyo na itanong na yan po ang reliability ng aming information. Binabalang namin ng konti. Ang aming pong purpose talaga is wag pong mailagay sa peligro yung ating mga kababayan na dadalo sa rally. Kaya po ito yung naging desisyon namin. Yung pong sa grupo, ayaw po namin magamit at gamitin po kaming kanilang trigger. Itong rally po ng UPI, nagagamitin nilang trigger sa hindi nila magandang balak. Kaya po ito yung naging desisyon namin. Ang unang-una po nating concern ay yung ating mga kababayan na dadalo dun sa rally. Kaya po ito ang naging desisyon. Magandang umaga ho. Isa sa mga prinsipyo na pinaninindigan ng UBI ay yung pagiging non-violence. Hindi kami papayag na kami yung mag-initiate ng gulo. Wala kaming gano'n. At hindi rin kami papayag na magagamit kami sa gulo. Kami sa UPI Mindanao, nire-represent ko ngayon ng Mindanao sapagkat ako po yung spokesperson ng UPI doon. Hindi rin kami papayag na nasisira siya ng gano'n-gano'n lang. Kasi ang UPI, para sa kaalaman ng ating sambayanan, hindi po Metro Manila lang. And in fact, we are proud to say, malakas tayo sa Mindanao. Itong mga susunod na mga araw, papakita din po namin gaano na tayo marami at gaano tayo kalakas manindigan dito sa pinaglalabang advokasya ng ating pong United People's Initiative. Maraming salamat. Sige, pwedeng magtanong po ulit. Itatanong ko lang po sana, kahit sino po sa inyo sasagot na, ito bang pagkakataon na pag-postpone natin ng rally, we're expecting po ba sa next schedule na mas malaking rally ang ating gagawin? Di ba na-postpone today because of some reason? So, pag mag-schedule tayo for next rally natin, we're expecting ba na mas malaki ang rally mangyayari na gagawin po natin? Maraming salamat. Tama po yun. Sabi ko nga, hindi ito natatapos ngayon dahil kinansel natin. In fact, ang plano po natin ay ipalaganap at palawakin ang ating mga kilos protesta na ito. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa ibang lugar, sa mga syudad, mga bayan-bayan, mga probinsya, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Makakaasa po kayo na lahat ay ginagawa para lalong dumagsa yung mga tao, lalong lumawak at lalong mas maraming mga lugar ang magdadausan ng mga protesta na ito. Sa kanina din siya na. May tanong. Ikaw, Sir, Ate Milby sa YouTube channel, sir, tanong lang. okay na lang yung mic para. Salamat. Sir, Ate Milby sa YouTube channel, tanong lang, hindi naman natuloy yung activity natin ngayon. Wala po ba kayong balak na susuporta sa SONA bukas? Yung SONA kasi, of course, karapatan natin lahat ng Pilipino yun, ano? Of course, yung UPI ay hindi directly kasama doon, pero tayo kasama bilang mga individual ng mga Pilipino. Na karapatan natin makinig at malaman ang report ng ating Pangulo sa isang taon na nangyari
mula nung sinabi niyang mahiya naman kayo, lalong-lalo na dito sa matinding korupsyon na nangyari sa atin. So inaasahan ng karamihan, siguro pati kayo rin, na dapat may magandang sasabihin ng ating Pangulo. Hindi lang siguro maganda, kundi isang pasabog para tuluyan ng matapos, matigil at mapanagot yung lahat ng mga kasangkot dyan sa korupsyon na yan na nag-umpisa dyan sa Kongreso. Sir, follow up lang. Sa tingin niyo ba sir, may aasahan pa tayong magandang sasabihin sa Pangulo bukas? Yan ang inaasahan natin kasi nga isang taon na nangyari, di ba? Sinasabi niya noon ay merong makukulong bago magpasko. Diba? Tapos ng Pasko. Tapos na yung unang SONA, may SONA na uli. Malapit na uli magpasko. So yun ang inaasahan natin. Kasi pagka wala, baka lalong babagsak yung trust and approval rating ng ating Pangulo. Dagdagan ko lang, maganda kasi yung tanong ni kaibigan. Yung mangyayaring SONA, dalawa lang resulta niyan. Walang pangatlo yan, walang gitna yan. Ang unang resulta na nakikita natin na malaki ang percentage na yun na maging resulta ng SONA, madadagdagan yung galit ng taong bayan. Bakit madadagdagan? Kapag yung mga ipipresent niya is alam ng taong bayan na malabnaw, hausyaw. Ibig sabihin, walang basihan na nagawa niya talaga yun. Isa yan. So, napaka-critical nitong SONA niya ngayong bukas na gagawin. Dahil ulitin ko, ang unang epekto niyan, baka madagdagan pa ang galit ng taong bayan. So, pangalawa, kung magkakaroon ng mabuting epekto ito, nakatanggap-tanggap sa taong bayan, siguro, inihahabol nga nila yung mga makakasuhan, di nyo ba napansin? May mga hinahabol silang kaso ngayon na baka para yun lang ang masabi niya na meron siya ng parusahan. So ang taong bayan kasi mulat na mulat na. At tayo'y nakatutok. Tututok rin tayo actually. Nasaan man tayo, nasa sakya, nasa bahay, tututok tayo kasi concerned tayo dun sa sasabihin niya Kung ito ba talaga nanggagaling sa puso niya or for optics lang para masatisfied ang karamihan. Ulitin ko, hindi tanga, hindi bobo, hindi mangmang ang taong bayan. Alam nila kung ang sinasabi ng isang leader makatotohanan or pawang kasinungalingan. So magbantay tayo at maganda mag-analisa rin tayo at tingnan natin kung yung remaining na 1 year niya at siguradong may ipapangako siya, nasa stretch na siya ng presidency niya kung magagampanan pa ba niya yun or mababaon lang ng malalim ang bansa natin sa kawalan. So yun yung inaabangan ng ating mga kababayan. Dagdag doon sa tanong mo, napakaganda ng tanong at inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Kung may inaasahan tayo, ako mismo personally, wala akong maasahan. Dahil nanggaling ako sa Marcos Group before the campaign period. Pagpasok ng unang 2 buwan, marami kaming discussion. Kaayusan ng bansa, agrikultura, kaya nga si Pangulong Marcos naging unang cabinet secretary ng agrikultura. Busy kami. Pag-aayos, paghahanap ng mga technician, paano mapagandang agrikultura natin. Yun pala, ang kauna-unahang na-involve na issue sa corruption. Yung pala pinamunuan ni Pangulong Marcos. Nandun pa ako sa side na yan. Meeting namin ni Martin Araneta, bunsong kapatid ni Pangulong ni First Lady. Yun yung pinag-usapan namin. Lagi kami nagdi-discuss sa round table discussion. Kami ni Martin Araneta, Mr. Martin Araneta. Ang pinag-usapan namin is kaayusan ng bansa. Tuwang-tuwa ako kasi yun ang aking pangarap na maging bahagi ako sana. Thinking ko na utak, ang isip niya, ganun rin. Pero nung na-involve silang magkapatid sa Department of Agriculture and
sa Bureau of Custom, hindi na kami nakita mula noon. Kaya pala pag pinag-uusapan namin ang corruption doon sa roundtable discussion namin, iniiwas ni Mr. Araneta yung usapan. Yun pala ang maasahan natin na hindi pala kaayusan ng ating bansa kung hindi paano sila makabawi ng kayamanan na in the first 1 year, ang aming mga kaibigan, mga kabaro, nandun sa custom. Nandun kami lagi sa custom. May isang kabaro ko rin, kabaro namin, ay every week nagre-report sa Malacanang, may bit-bit. Atachikis pa lang, narinig ko na. Ngayon may malita na. Ngayon, yun, narinig ko atachikis, every week, sir, nagre-report ako sa Malacanang. Hindi ko alam kung sino pinagre-reportan niya. Now, doon pa lang, bakit daw pinaganda nila yung from the Bureau of Custom going to Malacanang? Kasi may pangarap sila na yung housing, yung talaga sinabi housing, priority lang ang housing sa Pilipino. Pero parang sobra yung pera. Pinaghahanda namin para may magamit si Sandro. Bibig ko yan, narinig ng tainga ko yun. Na yun na lang mga kaibigan. Pangalawang ipadagdag ko dyan, pangalawang dagdag ko dyan, napanood ko kay Ted Filon. Ang maasahan natin sa darating na SUNA is word. Ano yung word? Paulit-ulit niya, wala tayong asahan doon sa SUNA kundi word. Hindi ko na alam yan kung anong word na sinasabi. Bahala na kayo kung mag-interpret kung anong word na salita. Kitit pa yung galing yun eh. Okay. Iwan? Iwan ko rin. Okay, maraming salamat. Meron ba bang ibang katanungan? Si Colonel John, may karagdagang sagutan.